So, bago muna tayo dun sa problem, introduce natin ang, malamang sa malang pumasok kayo sa school nito. Kapag meron kang parallel lines and hinahati ng ganitong line, anong tawag dito sa line na to? Nagsisimula sa letter T, transversal line. Okay? Okay. Tapos, etong mga to, anong tawag dyan? Dahil nasa labas sila. Sila ay tinatawag na angle. Oy, mga sino nagsulat ng kalokohan dyan kanina? Mag-guidance kayo dyan. Pero via Zoom lang naman yung guidance natin. Exterior angle kasi nasa labas. Pag nasa loob, ang tawag? Interior. Tingnan mo, papasa naman na kayo sa UBCAT eh. Diba? Okay, ngayon. Ang kailangan nyo lang tandaan sa transversals, ano yung mga relationship? Anong goal for today? Ano yung kailangan mo lang tandaan pagdating sa ganyan? Meron tayong exterior, meron tayong interior. So, lalagyan ko ng number ha. Lalagyan ko ng number. Ano ang relationship ni angle 1 and 5? Angle 1 and 5. Nagtuturo ba ako sa Discord? Hindi. Hindi ako nagtuturo sa Discord. Uy, may nagsabing parallel. Hindi parallel ang term ha. Angle 1 and 5. Tama, congruent sila. Anong tawag sa kanila? Anong tawag sa kanila? May another term dun eh. 1 and 5. Anong situationship? Situationship. Nadadala niya yung... Yan, letter C. Corresponding angles. Ay, mali pa yata spell ko. Double R ba ang corresponding? Mababa kasi yung language ko nung UPCAT eh. Corresponding. Tinadhana. Yan. Nagko-correspond sila sa isa't isa. Kasi, tingnan nyo di ba? Ito, di ba? Magkapareho lang di ba? Kaya siya nagko-correspond sa isa't isa. Dahil corresponding sila, pareho lang sila. Okay? So, tama ba? Ang 2 tsaka 6 corresponding din? Yes or no? Ayoko na. No daw. Nako. Opo. Yes, yes. Sige, ano pang sagot na iba? No. Uy, Jill, bakit no? 2 at 6 ha? Sabi ko, 2 at 6 corresponding ba? Ayoko na. No, then. Yes, yes. Nako, naggagaya. May nag-no pa rin. Yes ang sagot. Kasi 'di ba? Isipin mo lang 'yun, no? Pag inangat mo 'yan, kahawig niya lang, 'di ba? Magkapantay 'yan. Okay? So tatandaan niyo na kapag katapatang ganyan, corresponding, pareho lang 'yan. Next na kumbaga property nitong mga nasa transversal. Punta ako sa 1 at 2. Anong relationship ng 1 at 2? Sige, magnilay-nilay muna tayo dito sa figure na to. Ang 1 at 2, anong mangyayari dyan? Linear pair, okay. So, angle 1 plus angle 2, ano kayang property niyan? Anong sum nila? Yan, kambal ka diba? Linear, yes, correct? May nagsabing complementary. Mali yan. Uy, wag nyo gagamitin basta yung complementary and supplementary Ang complementary sum nan, 90. Uy, paulit daw sa simula. Nako, 530 na kaya. So, ang sum nito dapat 180 kasi nga nagpo-form lang siya ng linear angle or ng straight angle. Okay? Okay. Next, ano pa yung mga properties na kailangan tandaan? So, corresponding, itong nagpo-form ng linear pair. How about 4 and 5? Sige nga, 4 and 5. Ano dapat ang properties yung dalawang yan?
4 and 5. Ano dapat nasa same side sila na interior? So ano naman? Kapag meron kang same side interior, like 4 and 5 tsaka 3 and 6, anong properties nila? Supplementary. Yes, correct. Supplementary sila. 180 din yan. Kasi, tandaan nyo ha, itong 5 na to, kahawig lang yan nung 1. And then yung 1 at 4, nagpo-form yan ng linear. Kaya 180 lang din. Okay? Yan. So, ganyan yung mga kailangan nyo lang tandaan. So, transversal, sobrang dali lang ialalahanin. Kasi by figure, kaya mo din i-assess eh. Ito, hawig yan, no? Tapos yung last lang, yun nga, nabanggit nyo rin kanina, vertical angles. Kapag vertical angles, anong property? Same. Ano yung mga example ng vertical angles dito? Sige nga, magbigay kayo sa akin. Example ng vertical angles. Magbigay kayo sa akin ng pair ng vertical angles. 1 and 3, correct? Yes. Ano pa? 2 and 4, correct? Ano pa? O dito. 2 and 4, okay. What else? What else? Dito naman tayo. 7 and 5, yes, correct. 6, 8, yes. Letter C, equal. So, magbigay nga kayo ng sample ng alternate interior. Alternate interior. Sige nga, alternate interior. Pag sinabing interior, nasa loob. So, ano lang yung mga interior? 3, 4, 5, 6, di ba? So, anong sample ng alternate interior? 3 and 5, correct? Ano pa? 4 and 6, correct? May nakita akong nagsabi ng 2 and 8. Ang 2 and, okay, sige, tama yung 3 and 5, 4 and 6. Anong tawag sa 2 and 8? Anong tawag sa 2 and 8? Exterior. Correct, 2 and 8. Pero, basta lang ba exterior? Alternate exterior. Kasi nasa alternate, magkaibang side sila, di ba? Nakuha? So, yan lang naman ang kailangan nyo tandaan sa transversal lines. Next tayo. If one interior angle formed by a transversal measures 110, find its corresponding angle. Oh, madali lang to. Ano? Sinabi na natin kanina na ang corresponding angles ay letter A. So, letter A, 70. Letter B, 110, 90, 50. Anong sagot? Wala, may nagsagot ng 180. May 70. Okay, ayan. Diyan na tayo nagkakamali. If one interior angle, tandaan nyo ito ang transversal natin. Kung meron kang interior angle, halimbawa, ang interior natin ito, 110. Find its corresponding angle. Anong ibig sabihin ng corresponding angle? Anong sabihin natin ng corresponding? Same, di ba? Pinag-usapan na natin yan kanina. Example ng corresponding, 1.5. Tingnan nyo. 1.5. O kaya 2.6, 4.8. So anong sagot? Bakit 70? Letter B. Gigil Gusto talagang maka 67 na percentile Tandaan na. Corresponding same. Di ba? Ano yung mga same? Corresponding, vertical, tsaka alternate interior, alternate exterior. Ito, tandaan nyo yan. Basta laging same yan. Vertical. Di ba? Corresponding. Ano pa? Alternate interior. Tsaka alternate exterior. Yan yung mga tatandaan nyo. Yan. Last problem. Two parallel lines are cut by transversal. If one exterior angle measures 2x plus 10 and then the alternate in exterior measures 3x minus 20, find x. Tignan nyo ang pinag-uusapan is alternate exterior. Ano ang properties or ano ang meron pag sinabing alternate exterior? Magka 180 ba sila? Magka 90 or equal? Equal, di ba? Okay. So ngayon, anong gagawin ko? Yung 2x plus 10, i-equate ko lang sa 3x minus 20. So the answer is, ano na to? Algebra na to, di ba?
3x minus 2x equals, ito, lipat ko yung negative 20 sa kaliwa, meron akong plus 20. So the answer is, ang x is 30. Ang tinatanong x na, what if ang tanongin, find the value of the angle? Ayan. Ayan, no? So magiging 70 siya kasi i-substitute mo lang sa 2x plus 10 or 3x minus 20. So halimbawa, ito, 2 times 30, 60 plus 10, 70. O kaya naman, 3 times 30, 90 minus 20, kaya naging 70. Okay. So, ayun lang. Ang ating, I think yun lang yung jom na topics natin. Hanggang dito na lang yung i-jom natin. Kasi last time, nagturo na ako ng chord-angle relationship. Naalala nyo, nag-discuss na tayo nun. Yung UPG ko, hindi ko maalala eh. Hindi ko na maalala. Hindi ko na maalala.